mga bossing. Oh, eto. Ang laking kabalbalan yan. Puro kasi kabalbalan to si ano? Si Roque. O ayan. Pakinggan ho natin mga bossing. Naalala ko si Jaime Santiago, mga boss, no? Si Jimmy Santiago. Ano ko noon eh? High school. Torres High School. Ayan, sino mga Torresian dito? Sino mga taga-gagalangin, Tondo, Maynila dito? Diyan po ako gumraduate sa Torres High School. Kaya lang, yung aking section, nung gumraduate ako, nasa malayo ho eh. Hindi ho ako gumraduate na section 1. Section nasa 23 ako. Pero maayos yung section namin. Oh. Shout out doon sa mga kaeskwela ko dyan dati. Si Jimmy Santiago, pumutok lalo yung pangalan nito. Nung nagkaroon ng hostage dyan sa loob ng Torres High School. Taong 1996 yun. No? First year high school ako noon. Exam namin. Uuwi ako, nagtataka ako, bakit ang daming tao doon? No? Tapos sabi, labas na kayo. Pagkalabas namin, mga kababayan, doon ko nalaman, di ba, Sir Tony Ninobla at Rego at Tina B? Doon ko nalaman, may hostage dyan pala sa loob. May mobile na dumating. Sakay daw si Jimmy Santiago. Pagka pasok ng mobile, siguro mga 10 minuto, okay na, balita sa, okay na, sapul na sa ulo yung nang-hostage. Sabi ko, ang bilis. Si Jimmy Santiago tumira. Doon ko uumpisang nakilala. Ito pong NBI director na si Jimmy Santiago. Director ba siya? Tama ako, di ba? Yung posisyon niya. Ngayon, ito kay Roque. Ngayon, siya din yung nagpapatawag kay Vice Presidente para ipaliwanag yung pagpapapatay kay Pangulo, kay Lisa, at kay Martin. No? Ngayon si Roque naman, pakinggan ho natin. Inciting to sedition, inaaya niya ang ating mamamayan na mag-go out and mag-people power. Ang laking kabalbalan yan. Naku po. Ito si Rowel Manuel, ginagatungan mo pa yung pang-Alaska ko eh. Akala ko, kabaklaan, kabalbalan pala. Ang laking kabaklaan yan. Kabalbalan. Di ba? Kabalbalan. Hindi ka... Kayo lagi niyong inaano si Roque. Sabi ko sa inyo, ako makakalaban nyo eh. Kapag ka sinasabihan yung Becky si Roque. Hindi po Becky si Roque, mga kababayan. Lalakwe po yan. No? Kung makikita nyo, trip niya. Yung mga malalaki katawan na pag-toplessin ho. Siguro, Mark, bakit pinagtatopless? Gustong makita? Siguro gustong makita. Kagaya ko, mga bossing. No? Kapag tumitingin ako sa internet, ano ba magandang katawan na gusto kong ilagay o gusto kong makamit sa akin? Baka gusto niyang gawin yun. Di ba? Sa kanyang katawan. Yun nga lang. Medyo yung pagkakasabi niya nang mag-topless si Ronnie Liang, medyo may pagkagigilo eh. Tingnan natin kung mapatopless natin si Ronnie Liang. Sabi, ang laki daw kabalbalan, hindi kabaklaan ha. Tumigil kayo dyan, comment section. Ang sabi, kabalbalan, hindi kabaklaan, okay? Game. Inciting to sedition. Ito ang posibleng isang pangreklamo ng National Bureau of Investigation laban kay dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, dahil ito sa panawagan ni Roque sa publiko na magsagawa ng kilos protesta. Sana malinawan ng isip ng ating mga kababayan na itong mga ganitong klaseng tao, hindi sila leader, pero nakakagalit na... Baka maging leader. Leader ng Rainbow Community. Hindi. Hindi tatanggapin ng Rainbow Community. Sabi siguro, sasabihin, "Hoy Mark, tumigil ka. Wag mong i-push si Roque na maging leader namin, no? Puro kabalbalan niya." Magtatawag ng people power pero siya mismo nagtatago. Kabalbalan naman talagang tunay. Pareha sila ni Maharlika. Di ba?
pareha sila ni Maharlika. Ano sinisigaw nila doon sa kanilang live? Punta na ng EDSA. O kayo, pumunta na kayo ng EDSA. Kami dito lang sa bahay namin. Pagkatapos nitong live na to, matutulog na kami. Kayo, pumunta kayo ng EDSA. Kung hindi nyo pa din nare-realize na utu-utu kayo, nako. Baka medyo konting alog-alog nyo ng konti yung ulo ninyo, no? Baka sakali na ma-realize ninyo, oo nga no, inuuto kami nung mga yun Pinapapunta kami ng EDSA tapos sila hindi naman pumupunta. Sila nandun lang sa bahay nila, naka-aircon pa. Tapos sumisigaw ng hunger strike. Sila siguro kumakain ng ice cream o naka-Häagen-Dazs. Habang kami pinapanood, nag-hunger strike kami doon. Hindi, kayong mga DDS. Pinagbabaon naman kayo ng pagkain, di ba? Hunger strike tayo. No? Huwag nyo lang kalimutang magdala ng pagkain at tubig. Baka himatayin kayo doon. Di ba? Yan lang po yung hunger strike na hindi magugutom yung mga nag-strike. Di ba? Ano ba? Kung matapang ka, labas ka dito, halika. May hamon. Ayon pa sa direct May hamon nako po, sharpshooter yan, yung Roque, no? Sharpshooter yan. Si Jimmy Bondok. Ay hindi, si Jimmy Bondok. Hindi nga makashoot sa top 12 si Jimmy Bondok ng NBI, hindi dapat anyang magkagulo dahil gumagana naman anya ang justice system sa bansa. Our Supreme Court, our judicial system is functioning. They have all the remedies. Gawin nila yan. Pero wag nang magtatawag ng people power. Hindi malulutas ang problema sa Hindi, baka naman po kasi, di ba, baka ang baka ang tinatawag nila, people na may power. Baka people na may putok. Yun yung, yun yung mga pinapatawag po nila. Kasi wala akong nakitang nag-people power Mga kababayan, wala akong nakitang nag-people power. Sabi ni Jose Rosal, laking subuan yan. Tuloy. trahas na pamamaraan. Wala pang binibigay na tugon patungkol dito si Attorney Harry Roque. Samantala, sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa kahapon na mayroon na rin siyang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Naku, Pero sa meron na din. May mga yan, kumbaga, may mga nakakaalam yan. Baka wala na pala kaya pala yung mga interview ni Bato, kumbaga parang pa-zoom-zoom na lang. No? Nasaan daw ba? Nasa bundok daw po si Bato de la Rosa. Nasa bundok lang daw po ng Mindanao si Bato de la Rosa. Nako. Tingin ko mapapadali yan Second batch si Bato kasi, di ba, mga bossing? Second batch si Bato. Ang first batch si dating Pangulong Duterte. Doon nila makikita yung tatag, no? Gaano kaya tatagal pag inaresto ang dating Pangulo? Ganyan. Kaso po, one day lang. Tapos na. Walang kahirap-hirap. So inisip nila, di itong mga amuyong, napakadali lang din ito. Hindi, sabi nangangampanya daw si Bato de la Rosa doon sa bundok ng Mindanao. ngayon, wala pa anilang impormasyon na natatanggap ang NBI patungkol sa ICC warrant of arrest laban sa senador. Wala pa. Wala pa akong natatanggap. Hindi natin masabi. Remember, they were all charged before the ICC. Nako, ito mga kababayan, kapag itong inciting to sedition na ikinasa po, no, o ikakasa ni NBI director, mga bossing, umakyat. Nako. Dito tayo yung Interpol, patulong naman din kami. Hinahanap namin si Roque. Kasi nga mga kababayan, ngayon si Roque, wanted lang po yan sa Congress dahil doon sa contempt, no? Pero kapag ito, nagsiakyata na po yung mga kaso, mga kababayan, baka pwede pong patulong kami, Interpol, no? Si Interpol ngayon, kukonekta doon sa bansa kung nasaan si Harry Roque. Mapapadali yan. Liliit ng liliit ho ang mundo. Tayong mga DDS, kayong mga DDS, no? Tayo na. Hindi ako kasama dyan. Dati, no? Pero kayo, hindi ako kasama dyan,
Kayong mga DDS, huwag kayong magbulag-bulagan. Ayan, si Roque mismo ang naghihimok ng people power, no? Labag po yan. Labag po yan sa batas ng Pilipinas. Kaya huwag kayong magbulag-bulagin. Naku, sinisikil na si Roque. Sabi nga po ni Director Jimmy, mga kababayan, puro kabaklaan. Puro kabalbalan. Sorry. Ito kasi yung nagkomento, sabi, kala ko puro kabalbalan. Puro kabaklaan, puro kabalbalan pala na tanim na sa utak ko yung kabaklaan. Mga DDS, tanong ko lang, kayo naniniwala kayong bakla si Roque? Ako hindi no? Maninindigan ako, hindi bakla si Roque. Mahilig lang magpa-topless ng magandang katawan na lalaki. Nasa interpretasyon nyo na ho yun, kung ano interpretasyon nyo ho doon, mga boss.